Greetings everyone. In this video discussion, I will be solving 10 different problems involving finding the first derivative of different functions. So let's proceed to number 1. So for problem number 1, we have y is equals to quantity 3x plus 1 squared times the quantity of x squared minus 1 raised to 1 half. So maka-observe ta nga product of two functions siya. So, whenever gani maka-encounter tawag product of two functions, para makuha na to ya first derivative, kailangan na to i-apply ang product rule. So, product rule states that d over dx times u times v is equals to u dv plus v du. So, ang pasabot sa area sa product rule, kay i-copy ra na to ang u, which is mo ni siya ang first term sa function, times ang derivative sa v, which is ang second term, plus copy lang ang v or ang second term times the derivative of u, which is the first term. Pero dili lang kay product rule nga to gamiton aria, nasa tay consider nga lahi nga rule kay nag-involve man siya og ang quantity niya or ang kaning nga first term kanang 3x plus 1 nag-involve man og exponent ug ang kaning second term nga x squared minus 1 nag-involve og exponent. So kailangan nato i-apply pareho ang chain rule ug ang product rule. So let's proceed finding its first derivative. So, ang una natong abuhaton kay mag-assign ta asa si u, asa sad si v. And then after assigning asa si u ug si v, either ani nila duha kani o kana. Then after assigning asa si u ug si v, ato isolve ilaha first derivative and then pwede na nato i-apply ang product rule. So, pwede masad siya i-apply dayon nimo ang product rule, pero ang catch magud kung imo i-apply diretso ang product rule gani kay na ay possibility nga masayop ato answer kay nag-involve magud siya og exponent kana nya magamit pa ta og chain rule nya ato i-boot gyud padaganon gani ang kanang chain rule ug ang product rule. So basin if ato siya diretso gamiton ang product rule, pwede nga naatay makalimtan og suwat. So, mas better kung ato siya step by step wherein ato pangitawon ang derivative ani, ato sad pangitawon ang derivative sa kani. So, ato i-assign nga kani si u and then kani sad si v. So, pangitawon na so ato isolve ilahatag sa nga derivative. So, for u we have quantity 3x plus 1 squared. So, sa kani siya, para makuha nato yung first derivative, ato i-apply ang chain rule. Since naaman tay exponent sa outer, so unahon anay nato og derive ang outer. So, we have du. So bring down 2, then copy lang kung unsa ang u, which is 3x plus 1. Then 2 minus 1 is 1. So, pwede na nga dili na to siya ibutang kay consider na siya as 1 times the derivative sa sud nga function or ang u niya. So, 3x plus 1 ang derivative ana niya kay derivative sa 3x is 3. Derivative sa constant is 0. So, ato i-simplify. So, 2. So, kani siya, 3 na lang ni siya. So, ato yan, 2, 3x plus 1 times 3. So, du. So, kani, pwede din nato siya i-multiply si 3 ug 2 since pareha sila. So, mahimo siyang 6, 3x plus 1. So, mo na ni siya ang derivative sa ato first term or sa ato u, which is kani. So, ang derivative na sad sa ato v, so, ato value sa ato v is quantity x squared minus 1 raised to 1 half. So, same gihapon, ato i-apply ang chain rule. So, applying chain rule, copy ang exponent, bring down ang exponent, copy unsa ang sulod, or kani siya, ang u, x squared minus 1. Then, 1 half minus 1 half is negative 1 half. Muna na siya ang exponent sa kaninga term o nga kaninga quantity times the derivative sa sulod, which is kani siya, and derivative of x squared applying
power rule. So bring down 2x, then 2 minus 1 is simply 1. So 2x na lang siya. And derivative aning negative 1 is 0. So wala na siya labot. So simplify. So kani siya, pwede ni i-multiply ni nato siya area sa kani. So mahimo siyang 2x over 2. Ngano na 2x over 2? Kay applying multiplication of fractions na siya over 1 diri. So 2x times 1 is 2x and 1 times 2 is 2. Then copy na lang ni sila kani. Si x squared minus 1 raised to negative 1 half. So masimplify pa ni sila, di ba? Makancel ang 2. So mahabilin ang x, then copy. X squared minus 1 raised to negative 1 half. So kani siya, since nag-involve man siya og kani negative nga exponent, ato siya ipa-ubos aron ma-positive iya ha exponent. So kani mahimo na ni siya as numerator. Kay kani ra man ato ipaubos, kani man siya. Kani mao ni ang muubos nga value, then kani siya sa babaw ni siya. So x all over. Then since ato naman ginaog ang exponent, ma-positive na siya. So mahimo siya inani x squared minus 1 raised to 1 half. And kani siya since kuan man siya, pwede na nato siya i-express as square root since ang equivalent ra pud niya is kani x is equals to x squared minus 1 square root. So na siya square root of x squared minus 1. Since equal ra ni sila, si x squared root of x squared minus 1 and si quantity x squared minus 1 raised to 1 half, equal ra na sila. Kaya ang denominator mao na siya ang root sa square root, then mao na ang numerator mao na siya ang quantity anhiya which is 1. So nakuha na nato ang derivative sa u ug ang derivative sa v. So ato ay apply ang product rule. So copy anay ang iya equation gyud. So quantity 3x plus 1 squared times the quantity of x squared minus 1 raised to 1 half. So applying product rule, so copy ang u, quantity 3x plus 1 squared times the derivative sa v, which is kani ang derivative sa v. So ato i-copy diri x all over the square root of x squared minus 1 plus copy the v, x squared minus 1 is to 1 half times the derivative sa u, and the derivative sa u kay kani 6 times the quantity of 3x plus 1. So 6 quantity 3x plus 1. So, di ba, easy na lang ang paggamit sa product rule since nakuha naman nato ang tagsa nila nga derivative, which is sa derivative sa u ug ang derivative sa v. So, it's very important gyud nga kanang once we kanang encounter gani mga inani nga klase, it's very important nga kanang pangitaon sa nato ilaha derivative tagsa nga derivative, so that if ato na gamiton ang product rule, once ato na kuhan ilaha tag first derivative, diretso na natabutang sa value nila since ato na gikuha ang ilaha tagsa nga derivatives. So sa kani dili pa siya simplified, so napatay undergo nga process, and kabantay mo nga na ay common sa kada inani, na ay common, di ba, ang 3x plus 1. So pwede na nato para ma-simplify ni ato na i-factor out ang 3x plus 1 since common man siya sa kada term. So y prime is equals to 3x plus 1. So ato siya i-factor out. So if i-factor out nato ang 3x plus 1 sa kani nga term, i-factor out nato siya ari, ang mahabilin na lang usa na lang ka 3x plus 1. And sa diri mao lang gihapon, wala ray mabag-o. And sa aria copy lang gihapon raised to 1 half, and ari mawagtang na ni siya since gi-factor out man siya ari sa 3x plus 1. So ang mahabilin 6. So
So, y prime is equals to copy 3x plus 1. So, ari ato ni siya i-multiply using multiplication of fractions na siya over 1 ari So, 3x plus 1 times x, may mo siyang x, 3x plus 1. All over, 1 times square root of x squared minus 1 is x squared minus 1. Plus, kani siya, 6 times, kani, ato lang siya i-rewrite. X squared minus 1 raised to 1 half. So, ato ni siya i-multiply. Applying distributive property. So, quantity 3x plus 1. X times 3x will be 3x squared. And x times 1 is positive x. Copy lang ang denominator, x squared minus 1 plus, kani siya, diba, ang kani siya, kana ang quantity x squared minus 1, equivalent na siya ani sa square root of x squared minus 1. So, ato na siya i-rewrite as in ana para mas-same sila ani. So, 6 square root of x squared minus 1. So, muna na siya. So, dili pa jud siya ingon na simplified form. So, kung nakakita mo, natay addition ari And then, pwede na nato, para ma-simplify nato siya, ato i-apply ang addition of fractions. So, unsaan man nato nga ma-apply nato ang addition of fractions. So, mangita taog denominator nila, common denominator. So, ari sa 6, x squared minus 1, na siya over nga 1. So, therefore, maka-conclude ta nga ang common denominator nila is maora jud ni siya. Square root of x squared minus 1. So, apply. So, 3x plus 1. Ato lang siya over all the square root of x squared minus 1. So, ano siya? So, ato i-apply ang addition of fractions. So, ang common denominator ato i-divide sa denominator sa first term. So, quantity, the square root of x squared minus 1 divided by square root of x squared minus 1 is 1. So, 1 na lang. And then, ang answer, ato i-times sa numerator. So, 1 times 3x squared plus x is itself 3x squared plus x ra gihapon. Plus tungod kay addition ni siya. We are applying addition of fractions. So, square root of x squared minus 1 divided by 1 times, kani sila. So, square root of x squared minus 1 divided by 1 is square root of x squared minus 1. And square root of x squared minus 1 times 6 square root of x squared minus 1 is, copy sila tanan, x squared minus 1. 6x squared minus 1 and x squared minus 1. So, muna na siya. Kani, ato ni siya i-multiply since pariha man sila. So, y is equals to 3x plus 1 upon x squared minus 1. So, copy lang ni nato, anay, plus x plus 6. Then, kani, ato ni siya i-multiply. So, multiplying x squared minus 1 square root of x squared minus 1. So, once ato ni sila i-multiply, duha, matangtang ni ang square root, then mahabili na lang ni. So, ang result ani niya is x squared minus 1 na lang. So, nga nung x squared minus 1 man. So, if ato sila i-multiply, matanggal ang square root. And then, copy na lang ni siya. Pero nga nung x squared minus 1, nga duha man sila. So, mura na nag-same ani ba? Square root of 1 and square root of 1. So, tanggal ang square root, 1 na lang habilin. Usa na siya ka, in-ani, dili na siya maduha. Since, mura na kag-multiply na nimo siya itself. So, munang mauna lang na ang nahabilin. So, copy na lang na siya dili, 6x squared minus 1. So, hapit na ta makakuha dyan sa final answer. So, ato lang ni siya i-multiply para mas ma-simplify pa dyan siya.
So y prime is equals to quantity 3x plus 1 times, copy lang ni siya, 3x squared plus x plus 6 times x squared is 6x squared. 6 times negative 1 is negative 6. Copy the denominator, x squared minus 1. So, ato siya i-simplify. Is equals to, ato na lang siya i-equal area. So, 3x plus 1. Then, area na atay mga like terms. So, unsa ato buhaton sa like terms, i-combine. So, we have x squared diri 3x squared and 6x squared. So, 3x squared plus 6x squared is 9x squared. So, wala na like terms ang x, wala na sa like terms ang constant. So, copy na lang siya, plus x minus 6 all over square root of x squared minus 1. So, the final answer, so, pwede pa rin nato siya i-multiply pag yun na siya over 1 diri. So, ato na siya i-multiply area. So, 3x plus 1 times 9x squared plus x minus 6 all over the square root of x squared minus 1. So, y prime. So, pwede nga kanina lang ato answer. Pero, okay ra sad if i-multiply ni nato siya. Pero actually, consider na ni siya as final answer tungod kay wala na may ma-cancel, wala na ma-factor out. So, simplified form na siya. So, it's either nimo if imo pa na siya i-multiply tanan. But, kani siya is considered na as simplified form and final answer for number 1.